Bago natin umpisahan ang ating talakayan, umpisahan muna natin ang ating araw sa isang panalangin. Mga bata, maaari ba kayong tumayo? Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. Magandang araw, grade 6, Gumamela. Magandang araw po, teacher. Ayan. Kalihim ng klase, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang lumiban sa klase natin ngayong araw? Wala pong lumiban, teacher. Magaling! Nagagalak akong malaman na walang lumiban sa klase natin ngayong araw. Bigyan niyo naman ang inyong mga sarili ng tatlong palakpak. Okay, ngayon naman mga bata, bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, maaari niyo ba ayusin ang inyong mga upo at pulutin ang mga kalat sa inyong gilid at silong ng upuan? Okay, magaling. Thank you, class. Ngayon naman, bago tayo magtungo sa ating bagong aralin, magtatanong lang ako ng mga ilang katanungan tungkol sa ating huling tinalakay. Tungkol saan ang ating tinalakay? Okay, Eliza. Teacher, ang ating huling tinalakay po ay patungkol sa pabula. Okay, magaling. Ano naman ang pabula? Okay, Kim Saina. Siguro ang pabula ay isang uri ng politika na katag-isip lamang na pinapupulutan ng aral. Tama, magaling. Ano naman ang karaniwang o sino ang mga karaniwang gumaganap sa pabula? Roxanne. Siguro, mga hayop o bagay na walang buhay ang karaniwang gumaganap sa pangunahing tauhan. Tama. Ngayon naman, class, maaari ba kayo magbigay ng halimbawa ng pabula? Eliza. Teacher, si Kuneho at si Pabungko. Tama, magaling. Ako'y nagagalak dahil hindi nyo pa nakalimutan ang ating huling tinalakay. Maaari nyo bang bigyan ng tatlong palakpak ang inyong mga sarili? Ngayon ang mga bata, tayo ay kaawit. Sino dito ang mahilig umawit? Taas na ang kamay, maghusay, lahat kayo ay mahilig umawit. Bakit ko nga ba natanong kung bakit mahilig? Sino dito ang mga mahilig? Kasi ngayong araw tayo ay kakanta. At ang pamagat ng kantang ating aawitin ay si Ma'am McDonald. Handa na ba kayo umawit at sabayan ako? Opo, teacher! Magaling, tara ating simulan na. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Opo, teacher! Kung ganon. Ayan, ang awiting ating kinanta ay may mga ilang tayong salita na literal na hindi alam ang pagpapahulugan. Una na dito ay ang pusong bato at bulong ng palad at ang huli ay ang hulog ng langit. Aalamin natin kung ano ang pagpapahulugan ng mga salita
salitang ito. Una ay ang pusong bato, o tinatawag na matigas na puso. O sa salitang Ingles ay merciless. Pangalawa ay gulong ng palad. O tinatawag na kapalaran. O sa salitang Ingles ay destiny. And lastly, meron tayong pulong ng langit o tinatawag na biyaya. O sa salitang Ingles ay blessings. Ano nga ba ang mga salitang ito? Aalamin natin sa ating susunod na talakayan ay ang salikain. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa salikain. Ano nga ba ang salikain? Ang salikain ay tungkol sa mga salitang hindi literal ang pagpapakahulugan. Upang lubos yung maunawaan ang salikain, ay magbibigay ang ating kapwa-guro ng mga ilang halimbawa patungkol sa salikain. Okay, ngayon naman mga bata, dahil alam nyo na ang kahulugan ng salikain, ngayon naman magbibigay ako ng ilang halimbawa ng salikain. Handa na ba kayo mga bata? Opo, teacher! Narito na ang mga halimbawa ng salikain. Ang unang halimbawa ay ang pakibasa ng mga bata. Itaga sa bato. O ang kahulugan, ang kahulugan niya ay ang ano bang pakibasa mga bata? Ilagay sa isip o tandaan. Tama, magaling. Ang susunod na halimbawa ng salikain ay ang Balat sibuyas. at ang kahulugan ng balat sibuyas ay ang Maramdamin. tama. At ang susunod na halimbawa ay ang Butas ang bulsa. o ang kahulugan ng butas ng ang bulsa ay ang Mahirap o walang pera. at ang huling halimbawa ng salikain ay ang Hininto ang puso. ang kahulugan ng ginito ang puso ay ang Mabuting kalooban. ngayon naman mga bata, maaari niyo bang ulitin ang halimbawa ng salikain? Itaga sa bato. Ilagay sa isip o tandaan. Balat sibuyas. Maramdamin. Butas ang bulsa. Mahirap o walang pera. Gininto ang puso. Mabuting kalooban. Magaling mga bata, dahil dyan bigyan niyo ng tatlong palakpakan niyo mga sarili. Ngayon naman mga bata, para masiguro ko na naiintindihan niyo talaga ang ating talakayan, mayroon akong inihandang maikling kwento dito. At atin itong babasahin.
kayo upang lubos pa ninyong maunawaan ang patungkol sa sawikain. Ayan, magsisimula na tayo. Ang apat na anghel ng tahanan na nakatira sa Bukid Marton Road na napabalitang nag-alsabalutan noong ika-6 na Hunyo ay natagpuan na at ito ay sina Denver, Edgar, Romel at Rica Navarro. Sino na ulit ang mga nawawala at natagpuan na? Denver, Edgar, Romel, at Rica Navarro. Ayan, sila ay nakabalik na sa kanilang tugat. Malaki ang utang na loob ng mag-asawang Rhea at Tokar kay Ginoong Ismael Cruz. Sino na ulit ang ina at ama ng mga nawawalang bata? Rhea at Tokar. Ayan, magaling. At ang nakahanap sa kanila ay si Ginoong Ismael Cruz. Ayan, natagpuan ng matandang binata ang 4 na batang palaboy-laboy sa Valenzuela People's Park. Nang tanungin kung bakit lumayas ang mga bata, ito ang isinagot ng pinakamatandang kapatid. Hindi naman daw sila pinagbubuhatan ng kamay. Kaya lang, parang aso't pusa ang kanilang mga magulang. Ano na ulit ang rason kung bakit umalis sila? Parang aso't pusa ang kanilang mga magulang. Ayan. Ayon sa kanilang mga magulang, hindi na sila mag-aaway at sila ay magbabagong loob na. Nawa ay maging aral ito sa ibang mga magulang at sa iba pang mga bata. Ngayon naman, sino-sino ang gustong salungkulitan ang mga sawikain na nabanggit sa ating binasang kwento? Itaas ang kamay ng gustong sumagot. Yes, Eliza? Magaling. Ang unang salungkulitan niya ay ang anghel ng tahanan. Ano pa? Itaas ang kamay ng gustong sumagot. Roxanne? Magaling. Ang pangalawang sawikain na nabanggit sa ating binasang kwento ay nag-alsa balutan. Ano pa? Itaas pa ang kamay. Yes, Argeline? Magaling. Punggad. Ano pa? Itaas pa ang kamay na gustong sumagot. Eliza? Ang 4 na sawikain ay utang na loob. Sino pa ang gustong sumagot? Roxanne? Ako na teacher. Argeline, ikaw na lang. Mga bata, tama ba ang kanyang sagot? Pinagbuhatan ng kamay? Opo, teacher. Ano pa? Roxanne? At ang pang-anim na sawikain ay aso't pusa. At ang panghuli, sino gusto bang sumagot? Eliza? Ang panghuling sawikain ay magbabagong loob. So lahat ng inyong pinalangwitan ay tama, kaya bigyan niyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay aalamin natin kung ano nga ba ang kahulugan ng mga sawikain na inyong sinalungwitan. Kapag sinabi natin anghel ng tahanan, ang ibig sabihin nito ay anak. Ano ulit ang ibig sabihin na anghel ng tahanan? Anak. At ang pangalawa naman ay nag-alsa balutan. Kapag sinabi natin nag-alsa balutan ay lumayas. Ang ibig sabihin ay lumayas.
ang sabalutan? Lumayas. O, teacher. Ngayon naman, ang pangatlong sawikain ay pugad. Kapag sinabi natin pugad, ang ibig naman sabihin nito ay tahanan. Sariling tahanan. At ang pang-apat na sawikain ay utang na loob. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng utang na loob? Hindi po, teacher. Pero ang ibig sabihin ng utang na loob ay malaking pasasalamat. Na ano nga ulit ang ibig sabihin ng utang na loob? Malaking pasasalamat. Kapag sinabi naman natin pinagbubuhatan ng kamay ay sinasaktan. At ang pang-anim naman ay aso't pusa. Kapag sinabi natin aso't pusa, ang ibig sabihin ay magkaaway. Di ba naririnig niyo sa inyong mga magulang kapag nag-aaway kayo ng mga kapatid? Yes po, teacher. Ngayon naman, ang panghuli ay magbabagong loob. Kapag sinabi naman natin magbabagong loob, ito ay magpapakabuti. So, naintindihan ba ang sawikain? Ano nga ulit ang mga 7 sawikain sa ating maikling kwento? Anghel na tahanan, Nagsabalutan, pugad, utang na loob, pinagbuhatan ng kamay, alas at pusa, magbabagong loob. Naintindihan ba ang ating aralingin araw? Opo, teacher. Ngayon, bigyan niyo ng inyong sarili ng 3 palakpak. Kung talagang nakinig kayo sa ating talakay ngayong araw, may gagawin tayong aktibidad patungkol sa tulawikain. Hahatiin ang klase sa 2 pangkat at ang bawat pangkat ay gagawa ng tula na may 4 na taludtod at 1 sakno. Ang bawat taludtod ay kinakailangan makitaan ng isang sawikain. Malay pumili ng paksa ang bawat grupo sa gagawing tula. At ang bawat pangkat ay magkakaroon lamang ng tig 3 minutong paghahanda at tig 2 minuto para sa presentasyon. Ito naman ay ang pamantayan sa gawain. Ito ay ang unang grupo at ang pangalawang grupo. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba kayo mga bata? Oo, teacher. Ayan! Bigyan niyo ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Pakiayos na ang inyong mga upo, mga bata. Nag-enjoy ba kayo sa inyong aktibidad? Opo, teacher. Ngayon mga kabata, para masiguro ko na naintindihan nyo ang ating aralin ngayong araw, magtatanong lang ako ng ilang mga katanungan tungkol sa ating inaaral. Okay mga bata, para masiguro ko na naintindihan yung ating inaral ngayon, ay tungkol saan ang ating inaral. Okay, Roxanne. Guro, tungkol po sa sawikain. Ano naman ang sawikain? Alaysa. Guro, ang sawikain ay mga salita na hindi literal ang pagpapakahulugan. Magaling, tama. Bakit naman mahalagang bakit mahalagang malaman natin ang kahulugan ng sawikain? Okay, Shinsai. Guro, mahalagang malaman natin ang tulugan ng mga sawikain upang hindi maging magulo ang pakikipagkomunikasyon sa taong gumagamit nito. Tama, magaling. Ngayon naman mga bata, ang aking huling katanungan ay bilang isang estudyante,
natin paano makakatulong ito sa ating buhay. Roxanne. Siguro ang sawikain ay nakakatulong upang pagyamanin ang isa sa larangan ng kalitikan sa Pilipinas. Tama, magaling. Ako'y nagagala dahil lubos nyo lang naintindihan ang ating inaral ngayong araw. Bigyan nyo ng 3 palakpak ng inyong mga sarili. Ngayon mga bata, tayo ay magkakaroon ng maikling pagsusulit. Ayan, narito ang panuto para sa inyong maikling pagsusulit. Palitan ng sawikain ang mga salitang may salubungit. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Ito ang mga tagpipilian. Bukas ang palad, maitim ang kulki, mapuro ng utak, ilaw ng tahanan, malikot ang kamay, buhayak lubog, putok sa buhok, kapilas ng buhay, maputi ang tainga, at makapal ang bulsa. Ayan, maglabas na kayo ng inyong malinis na papel para susutan at umpisahan na ang inyong maikling pagsusulit. Ayan, ito naman ang pang-6 at 10 na numero ng inyong maikling pagsusulit. Tapos na ba kayong magsagot mga bata? Opo, teacher! Ayan, magaling. Ngayon naman ay bibigyan kayo ng takdang aralin. Ngayon naman, bago kayo umuwi, pwede bang pakilabas ang inyong kwaderno sa Pilipino at kopyahin ang inyong takdang aralin? Paano to? Pwede bang pakibasa mga bata? Manood ng balita sa telebisyon o makinig ng balita sa radyo at maglista ng limang sawikain at alamin ang kahulugan nito. Ngayon naman, maaari nyo nang isulat o kopyahin ang inyong takdang aralin. Tapos nyo na bang kopyahin ang inyong takdang aralin mga bata? Opo, teacher! Magaling. Ngayon naman, bago kayo umuwi, pwede bang pakilinis mo natin ang ating classroom at pwede na, kapag tapos na kayo maglinis, ay pwede na kayo umuwi. So, Ay, teacher.